Ngayong buntag, pag-usab na itong tanan. So, wala ba mo naglisod og bangon ganinang buntag? Bugnaw kayong panahon, no? Ingon sila sa bugnaw panahon kuno murag mukusog ang gravity sigdanon kapoy ibakod. Lisod kuno ibakod. At we are thankful nga naabot ang anihin natapok. Kita ta sa mga kaigsuonan nga sa pagtuo, sa pagsimba, sa pagday sa Ginoong Dios, and karong higayuna we continue to worship the Lord our God pinaagi sa pagtuon sa iyahang pulong. Now, naghihapon ta sa itong series, sa Means of Spiritual Growth. Ug may nguntag means, instrumento or paagi sa asa ta motubo sa spirituhanon nga bahin. Now, physically, ang kaning pagtubo na to, pag mature sa to ang physical nga lawas, di gina mapugnan. Bahalag panagsa, kuwang-kuwang tagkaon, pasmo-pasmo ta, kuwang-kuwang tagtug, mutubo gyud ta sa physical nga bahin. Pero sa spirituhanong bahin, ay mga higayon, watay buhaton, wa po'y mahitabo. Way mausab, way mabag-o, nganhi, especially kung di ta mo dangop sa ngalan or sa ministeryo sa balaang espiritu nganhi sa tong kinabuhi. Now, every week no ako yung gisigig remind nga kaning mga means nga tong gisgutan ato na isgutan is the Bible, worship, and local church last Sunday. Ako yung gisigig emphasize nga naa ang role sa Holy Spirit sa matag usa kana. Without the Holy Spirit, wala spiritual growth. Kawantay mo? Naa na gani ang word nga spirit. So what pasabot? If the Bible, sige tagbasa, without the ministry of the Holy Spirit, maratag nagbasa og ordinary books. Panagsa din nato masabtan. When we worship without the working of the Holy Spirit, nagsa marag malimot ta kung sa may focus. Ngano nag-worship man ko? Without the working of the Holy Spirit, di nganhi sa local church, muraratag natapok secular nga group, dili Christian nga group. So last week we studied about the importance of local church, no? Then this week I was reminded nga about having the right environment para sa pagtubo. Di ba? Atong main idea gyud nga in the local church gi-design siya sa Ginoong Dios for a believer to need other believers para sa spiritual growth o character development. So nakainumdum ko as an illustration sa usa ka tanom no nga mag-matter asa siya gitanom nga klase nga yuta. Na if kana nga tanom di mabuhi sa batuon, then ibutang nimo sa batuon, syempre di gina mo tubo. Bahalag pila na katuig nakaugsok nganha nga yuta. So same with us. If we are not growing spiritually or sa atong paglakaw o pagkinabuhi under the influence of the Holy Spirit, if our faith is not being developed, it could be that we are in the wrong environment. So careful ta, and akong gisigig emphasize gabi last Sunday nga importante nga ang tumong sentro sa simbahan is Jesus Christ, ang matag-usa nag-function according sa design ni Jesus Christ. So karong kabuntaga, we will study about the fourth means of spiritual growth. Ang ikaupat nga instrumento nga gamiton sa balaang espiritu para ikaw ug ako motubo nganhi sa ato ang pagtuo mahimong sama ni Kristo. So ikaupat would be prayer. So nano ta nakaisgot sa Bible, sa worship, sa local church, kaupat would be prayer. But before ta mo dive into the Word of God, let us pray first. Nga tagiya sa balaang espiritu. Holy Spirit, we need your help. Magtuon nami sa imong pulong nga gisuwat, and we are acknowledging among pansabot, among thoughts, among minds are limited, and di niya kaya sabto ng imuhang paagi without your help. I pray, O Holy Spirit, nga imong kuyugan ang matag-usa kanamo, magpamuhat ka sa mong hunahuna o sa mong kasing-kasing sa pagsabot, sa pagdawat o sa pagsunod, sa unsa man nga pulong, unsa man nga mensahe ang imong ipadayag sa kinabuhi sa matag-usa kanamo. Katanamong giangpo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So Romans 12:9-12. Now, kabantay mo sa pagbasa sa scripture ganina, sa Romans 12:9-12,
na mga characters siya about sa unsay isa ka Kristohanon. Gani ang context niini nga passage from verse 9 hantod sa verse 21, gi-invite ni Paul iyang mga readers, ang pinakaunang readers niya mga taga Roma, mga Romano nga mga Kristohanon, to imitate Christ with the characters nga iyang gilista. So sa ato ang focus karong kabuntagon is the last part sa verse 12. Be constant in prayer. O kabantay mo na siya familiar nga kuan sa 1 Thessalonians sa unang pambato na to nga verse. Unsa na? Pray without ceasing. Unay kasagaran pambato na to usa na memory verse, no? So sa Romans 12 verse 9 to 12, mga characters ni Jesucristo nga ganahan si Paul nga dapat ang mga Kristohanon naapod niini nga character. So our topic is about prayer as a means of spiritual growth. Ako lang iklaro nga dini growing in prayer. Prayer as means of spiritual growth. So di ko maghatag og instruction yun sa saktong paagi sa pag-pray, unsay dapat i-include sa prayer, but atong hisgutan, how can prayer help us as a means of spiritual growth? So prayer is isa sa pinaka-primary nga paagi para ikaw ug ako maka-communicate ngadto kang Hesukristo. Ang balikon, prayer is the primary way para ang usa ka tawo nga mingtuo kang Hesukristo maka-communicate sa iyang emotions ngadto sa Dios, sa iyang mga tinguha, sa iyang mga desire para maka-fellowship ngadto sa Ginoo. Now before sa niabot si Jesus Christ, ang Old Testament believers di sila pwedeng maka-pray anywhere, anytime. Dapat moagi sila sa priest. Sa dihang nana si Jesucristo muna isa sa iyahang mga nadaog or isa sa iyahang mga ministry katong ang veil na torn nagisi what sabot makasud na sa holies of holies sa temple si bisan kinsa di na need moagi og priest. So sama sa akong gingon nyo ganina, prayer promotes deeper relationship with God. We may have the Bible, but without prayer, we will be only filled with knowledge. Maswito lang tas Biblia, but walay growth. We may worship God, but without prayer, it would be like just ordinary routine, balik-balik lang. So prayer promotes a deeper relationship with God that leads to spiritual growth and character development. Nanay sa ka-book no agi-titled The Jesus Way, authored by Eugene Peterson. Nanay sa ka-line nito nga ganahan kay ko. There are no secrets to living out the Christian life. Rana siya, we all have the idea na daw how to live a Christian life. But Christian life cannot take place without prayer. Yan yung klaro gi-emphasize. Di pwede ang Christian life nga walay prayer ma-include. And I think we have all tried it sa atong kinabuhi. Sa atong negosyo, sa atong trabaho, sa atong mga routine, sa atong pamilya, sa atong pag-eskwela, sa atong mga relationship, na mga time nga watang ming konsulta sa pag-ampo sa Ginoong Dios. Nga watang ming communicate nganha sa Ginoong Dios nga nagkuwang ta or ugani wa gyud tay pag-ampo niya na nga mga aspeto. And sooner or later atong na-found out, atong nakita nga ningluhod ta sa atong atuhod og ningon, Lord, please help me. Di na ko kaya wala ka. So na mga higayon nga malimot tag pag-ampo. Di ta mo tawag sa Ginoong Dios. But na paagi ang Ginoo para tawgon tagbalik niya. Mga higayon nga makaluhod ta, makahilak ta. Isa ang kamot og maingon, Lord, ikaw na bahala. Di na nako kaya kung wala ka, tabangi ko. Even gani ang mga unbelievers, mga waming tuo sa naginusarang tinuod nga Ginoo moabot ni ana nga punto silang kinabuhi, will end up saying, help me, please, O God. Because life is not meant to be lived without prayer. Ang balik ko ng kinabuhi manggod, gidesign sa Ginoo to have, to need, ikinahanglan sa usa ka tawo ang prayer. Muna ug makabantay ta sa tong kinabuhi bisag nay mga higayon dili intention nato mo pray out of the blue makampo tagkalit, especially if kusgan ka sa imong devotion nga nas Ginoong Dios, you will be continually be reminded to pray to need our Lord Jesus Christ.
So kaning pagampo manggod panagsa mulay last resort nato or munay last nato nga mga buhaton sa dihang wala kita lain choice, ampo na lang gyud. Okay, nung balik ko na life is not meant to be lived without prayer. Munang prayer was never intended to be our last resort. Nang mingon sila, hindi daw madag by faith o financially lisod ka, ibaylo na lang daw, baylo, mangutang. Dili ibay prayer sa daan. Kay nag-short sa faith, baylo na lang diretso. So prayer was never intended to be the last resort. Life is not meant to be lived without prayer because life is not meant to be lived without God. And God can always be found sa prayer. Kinumdum mo sa Matthew, seek and you will find. Now, without prayer, lisod, makita na to asang Ginoo sa tong kinabuhi. Lisod tag-seek. So, ato sa tanawon, sa meaning anong word nga prayer. So, prayer in this Greek word is sokonomai. So, sa original word niya, duha, compound word di siya. Duha ka word sa Greek nga gisagol. So, ang pros would mean to or towards. So, isa siya ka preposition, o familiar mo sa kaning grammar nga nagtudlo og direction. So, nagtudlo og direction ang una niya nga word, then ang yokomai, nag-ask, inquire, og request. So, pag whether in the form of supplication, di ba na yung mga klase-klaseng pagampo, either natay pangayoon, nangayo tagpasaylo, nagpasalamat sa Ginoo, or pagampo sa pagsimba sa Ginoong Dios, it's to be done with a request or natay gipangayo sa Ginoong Dios. So given that word, those two words, prayer di ay is an interaction with the Lord. Man offers request, sa ibaton sa Ginoo, God imparts faith or divine or gitawag nato divine persuasion or pagdani nga nagikan sa Ginoong Dios. Now sa atong passage, atong nabasahan ganina, when the word of the Lord says, be constant in prayer. Sabi siya, pag-ampo sa kanunay higayon, it's like God is saying, always ask faith from me. Pangayo og pagtuon ako sa kanunay. Be constant in prayer. Offer request to me, pangayo og pagtuo nganihi kanako. Now in prayer is where God provides kaning divine persuasion or faith. It's what enabled Noah sa pag-build sa ark. Kung kahinumdumon sa istorya ng Noah, I think 100 plus years niya build ang ark. Then given pa sa location nila, Mesopotamia, ang modern day nga location, Iraq na ug Kuwait. So disyerto. Unsa may nag-enable ni Noah para mag-build og ark tunga-tunga sa disyerto? It is this faith. It is through his prayer conversation nganha sa Ginoong Dios. Kay numdum mo ngadto sa pag-fall sa wall of Jericho, si Joshua ug ang mga Israelites, when they are marching around, nagblura silang trumpet. Uy, sa ang pagkahugno anang pader kung magsigil ang taggamit niya atong trumpet. What enabled them to do that? It was faith. It was their prayer, their devotion to God. Lord, we need this. Impart us faith to do this. So therefore, makaingon ta, the more we pray, the more God imparts faith. So the more God imparts faith sa atong kinabuhi, the more we grow spiritually. Yun ang nakita unsang connection sa spiritual growth of prayer. So prayer, interaction nato sa Ginoong Dios. We offer our request, we offer our thanksgiving, we offer our confession, then God imparts faith. So prayer, atong makita diri, di siya one-way nga communication nga ikaw rin nagsigstorya. Prayer there is a two-way communication. Nga mobaos di ay ang Ginoo nato in many ways para ma-impart ang pagtuo. Now daghang mga passage no nga moingon nga ang prayers a conversation sa Jeremiah ningon ang Ginoong Dios, call to me and I will answer to you. Sa Psalms ningon siya, when you call to me, I will answer you. Sa Isaiah ningon siya, bisan sa wa pa kaning tawag nako na nakoy tubag giandam para nimo. And it goes to say nga ang prayer di ay, it does not change things. It does not change what we are praying for good. Prayer does not change the decision of God. Prayer changes the one praying. Kamantay mo, ana. Na yung mga times that we pray so hard, pero ay nausab.
Na mga times na sitwasyon na itong gi-pray, Lord, please, ingani dapat mahitabo, pero wa na usab. Because prayer is meant to change the one praying. Kung balik ko na, prayer is meant to change the one praying. So, di ta dapat masipyat sa pag-una-una nga when I pray, ang mga imposible mahitabo dayon. Ang mga di unta nga mahitabo, muy nahitabo. What you have been praying might happen, pwede mahitabogon sa iyong giampo, but not all the time. Kaya unsa gyud ning prayer, man offer request, God imparts faith. It's not for the impossible to always happen. So it's meant to change the one praying. So how can prayer becomes a means of spiritual growth? First, ato yung sigutan, in prayer, we communicate with God. Be constant in prayer. Some of you siguro mangutana, Pastor, I'm not sure if I'm communicating with God. Siguro na ba ninyo, niabot na ba mo pag-doubt nga, Pastor, I'm not sure if my prayers are reaching God. How can I communicate with God properly? And those are the right concerns. Sakto po yun na ang mga concern. Because if you will open our Bible sa book of John chapter 9, if you have your Bibles with you, tanaw na to sa John chapter 9, isa ni ka-important nga verse na dapat na to in-note when it comes to prayer. John chapter 9, verse 31. John chapter 9, verse 31, and I will read it. We know that God does not listen to sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, God listens to him. So na yung mga pag-ampo nga di paminawon sa Ginoong Dios. Na yung mga pag-ampo nga dili sa di makadungog ang Ginoo, but pilio niya nga dili paminawon ang imuhang pag-ampo. Now, ang context ini nga passage no is nagihil nga blind man si Hesukristo. Di ang mga Pharisees di mo tuo nga naay gahom si Hesukristo sa pagbuhat ni ana. Then gi-defend siya sa blind man. Ningon ang blind man, gipaminaw ni siya sa iyang pag-ampo kay tinuod di siya nga worshiper sa Ginoong Dios. Kinsa na ang mga sinners nga gipasabot dira nga di paminawon sa Ginoong Dios? Itong mga impostors, mga pretenders, mga nagingon nga worshiper ko sa Ginoo pero lain nga Ginoo ang gi-worship. Ang pinakauna nga gipatamaan na ang mga Parisiyo, mga tao nga niingon nga ang Ginoo among gialagaran, ang Ginoo among giserbisyuhan, pero nana si Hesukristo sila nga tubangan, wa gihapon nila ilha nga Dios. Then kinsa ni si worshiper nga mo'y paminawon sa Ginoo? Tong tao, the one who fears, the one who loves, the one who adores, the one who have faith that Jesus Christ is his or her Savior. Ikaw ang paminawon sa Ginoong Dios. Meaning, posible di ay nga bahalag pila nakakadekada nagsigampo, wa to gidungog sa Ginoong Dios. Posible di ay nga balag naghilak-hilak pa kagayo, nagligid-ligid, nagluhod-luhod kagayo sa imong pag-ampo, posible ding wa to paminawa sa Ginoong Dios. That's why in prayer, in our communication with God, ato sang first things first, we make it right with God. Ato sang klaruhon si Hesukristo ba atong manluluwas, ato sang klaruhon atong pagtuo nga kaluwasan grasya ba na sa Ginoo or di na maani nato pinagi sa atong binuhatan. If not, bahalag siguro maabtan patagpila ka dekada sig pray, di ta paminawon sa Ginoong Dios. So how can our prayers be heard? Believe in Jesus Christ for salvation. Ask the Holy Spirit how to pray. If you are familiar sa Romans, ningon nga, the Holy Spirit help us in our weakness. For when we don't know what to pray as we ought, the Holy Spirit Himself intercedes for us with groanings and deep words. So when we communicate with God, our prayer is the primary way nga makigstorya ta sa Ginoo. That's why it is important nga matagos sa kanato will have a healthy prayer life. Kapila man ka mo pray sa isa ka adlaw. Kapila ka makig-communicate sa Ginoo sa isa ka adlaw. Basin sa dihang mukaon na lang tamampo, no? Ya paspas sige, Lord, busga ko yung pagkaon. Thank you for the food. Amen. Kapila ta makig-communicate sa Ginoong Dios. Now, last Sunday, we talked that believers need other believers. Human beings are made to be relational, mangod ta. We are social creatures and we cannot live without other people. Nga muna mo reflect kinsay nag-design, nagbuhat nato.
that reflects what kind of creators we have. We are created in God's image. So our Father, our Heavenly Father, desires a relationship with Him. That's why kinahanglan ta makig-communicate sa Ginoong Dios. Ang balikon, we are created in God's image. We are social creatures, and our Father desires personal relationship with Him. That's why nagtinguha o gidesire sa Ginoong Dios that we communicate with Him always. O baka nag-wonder nga sa tanang binuhat nining kalibutan na. Bisan sa nasgawas sa tong kalibutan, ngano kitang mga tao ang makastorya. O baka nag-wonder ngano di man ang mga iring makastorya. Ngano di man ang mga langgam ngano ang tao may makastorya. Ngano di man ta sama sa mga mananap nga nagkinabuhi according sa instincts. Ay sa ka-theologian no ningon nga thoughts and speech are God's gifts to creature made in His image. This gift of thoughts and speech is ani ka pruweba that God desires for us nga makig-communicate ninyo sa Ginoong Dios. So ayog nagwonder ka ano ako may nga antaho may makastorya. Gidesign tas Ginoo para makig-communicate niya. How can we truly love God and not communicate with Him? The fact of the matter is, we cannot really be growing sa unsa man nga relationship o why communication. Friendships, romantic relationship, bisan sud sa panimalay og di mo magstoryaanay, why pagkasinabtanay sud sa panimalay. Fact of the matter is, gikinahanglan nato makig-communicate sa Ginoong Dios for us to know Him more, to grow sa atong pagtuog, sa atong spirituality. Ano kung balikon, it is possible to pray bisan asa, bisan nag-unsa ka dira, pwede nang laba ka, nang hugas og plato, you can pray to God tungod sa nabuhat ni Jesucristo ngadto sa cross. So in our prayer, we grow spiritually when we develop closeness and intimacy with God. Kabantay ka na kay tao nga pirmi makastorya, pirmi nimo maka-communicate. Di ba unsay pinaka-ma-develop sa inyo ang duha? Closeness ug intimacy. Sa dihang ma-develop na ang relationship, makabantay ka, makita na nimo, mas mailhan nimo siya, mas makita nimo kinsa siya unsa iyang other side. And as we pursue intimacy with our Heavenly Father pod, through prayer, the Holy Spirit will transform our minds and our priorities. So the close and intimate we are with God, the more we see what we need, the more we see what God has, and the more we see unsang wa nato. So prayer, we grow spiritually because it promotes, it develops closeness and intimacy with God. Siguro imong nakita ang distant man ko sa Ginoong Dios. Maglayo man ko sa Ginoong Dios. Maybe you need prayer. Siguro yung nakita nga mura magwala akong tanang gibuhat. Siguro basag Bible kung mura ordinary nga book. Maybe you need prayer. Ikaduha, in what way does prayer promote spiritual growth? So first, in prayer we communicate with God. Ikaduha, in prayer we are being transformed. Now I said this a while ago, no, prayer does not change things. Prayer does not change the decision of God. Prayer change the one praying. Nanay ko anong murag atong isa ka analogy, imagine nato kaning pag-ampo manggod mo rin nag-atiman tag garden. So ang garden represents our Christian life. Then kita ang gardener. The more we pray, the more we are like kanang atong gipang-ibot ang mga sagbot, gipang tubigan nato ang mga tanom sa ato ang garden. So the more we pray, the more we are nurturing our Christian life. Then later on, si gardener sa dihang giatiman niya ayo iyahang mga tinanom, makita din niya nga namunga na iyahang mga gitanom. Uy, nindot na kay buwak ang iyahang mga gitanom. So consistent in prayer that can help us bloom or prosper in our Christian life. Ang atong mga pag-ampo magdala sa atong mga tinguha nga makighiuyon nganha sa tinguha pod sa Ginoong Dios. And many daghang mga tao, unfortunately, di lang makita sa ngana nga paagi. Daghang mga tao nga moampo para usbon ang desisyon sa Ginoong Dios. Daghang mga tao nga naghope nga Lord, usba ang panghitabo sa akong kinabuhi, bali na noon. Bis dapat kita'y mausab, kita na no'y ganahan or usbon ang Ginoong Dios.
One of the verses nga, pirmig na ko mainumduman for us to see that in prayer we are being transformed. Kato yung naa si Jesucristo praying sa Garden of Gethsemane. Remember this verse? Jesus saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Siguro no, familiar naman sa initabo diri, nag-grow, nagsubo na pag-ayos si Jesucristo. Kay kabaw na si Jesucristo, unsang pain, unsang kasakit ngayong agian sa unahan. Unsya, pwede ba din lang ko ni agihan na amahan? When his prayer, not my will, but yours be done. Kaman tayo mga transformation ka pray. Have you prayed this kind same of prayer? Daga kay Lord, ingani dapat, ingani Lord, ingani. Tumoy-tumoy sa prayer. Ay, ikaw na, itugyan na akong tanan sa mga Lord. Not my will, but yours be done. So in our prayers, no, we often pray on sa atong mga ganahan. Sa atong mga pagampo, we always pray, Lord, kani akong kinahanglan, kani akong gusto mahitabo, kani akong gusto makabot, kani ako, Lord. And we come to God for healing, provision, guidance, protection, and there's nothing wrong with that. Ang balikon, why sayop og natay pangayoon sa Ginoong Dios? However, it is important for us to remember that our prayers should not always revolve around us. Ang balikon, it is important nga minumduman pud nato nga kaning pagampo, di kita ang sentro sa pagampo. Di ni about unsa tong gikinahanglan kay nakabaw naman ang Ginoong Dios unsa tong gikinahanglan. Nini nga verse, we are reminded that we are not the center of our prayer. Dili atong will. It is the will of the Father ang sentro sa pagampo. Kanang in our prayer is all about us na lang, what we need, what we don't have. We are missing the power, transformative power nga nagikan nganha sa pagampo sa dihang i-align na nato. Moingon na ta, Lord, not my will, but yours be done. Sa dihang magampo na ta, nga magmusurrender ta sa purpose sa Ginoong Dios, atong gisik, gidesire on sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi, dira ta mabag-o, dira ta i-transform sa pagampo. So as we pray, as we pray consistently, as we pray constantly, we begin to view life unsay view pod sa Ginoong Dios. We gain the ability nga makita nato mo niya ang gusto buhaton sa Ginoong Dios. Then as God continues to transform us to prayer, we'll find ourselves nga gi-embrace na ang plano sa Ginoong Dios. Gigakos na ang purpose sa Ginoong Dios sa toang kinabuhi. So in our prayer, we are transformed when we seek God's will, even if it's the opposite o unsa man ang atong giganahan. Ang balikon, nakasuway na ba mo niyan nga klase nga prayer? A time wherein our prayers are filled with unsa atong ganahan may tabo, unsa atong gikinahanglan, it's all about us, then suddenly ni surrender ta kalit ug unsa imong kabubuton, Lord, may dapat matuman nini atong kinabuhi. So in prayer, we can grow spiritually when we align our own will to God's will. It's when we say, not my will, Lord, but yours be done. It's when we say in our prayer nga, I surrender. Taas na, saka na nako ang kamot, then we will experience transformation through prayer. Like so on, okay mong pag-ampo antod karon, it's all about, Lord, usbana, Lord, i-grant na, then it's time to correct our prayers. Instead of, Lord, kanya akong ganahan may tabo, Lord, unsay mong ganahan may tabo. Lord, kanya akong ganahan makabot sa akong kinabuhi. Lord, unsay mong ganahan kabuoto na ako nining kinabuhia. Inyong makita ang kalahian. It's not, the prayer is not about us. This is an active choice nga gakso ni embrace ang wisdom o guidance sa Ginoong Dios. Allowing God's wisdom nga mo shape sa to ang prayer. We are transformed when we surrender our own plans and desire to God's greater and bigger plans. Katulo in prayer, we develop a spiritual discipline. Romans 12:12, be constant in prayer. For most Christians, muna isa sa pinaka-challenging spiritual discipline, prayer. Mo tay pinakadali buhaton. For most Christians, sayon ra pagbasa sa Bible, sayon ra pagtuon sa Bible, sayon ra pagsimba sa Ginoo, sayon ra pag-serve sa ministry, but when it comes to prayer, maglisod. Now if we were going to be honest this morning, siguro
pwede na to i-admit nga naging mga times nga di ta comfortable mo pray, di ta ganahan mo pray, maglikay ta mo pray, especially tubangan sa itong makaigsunan, we become undisciplined in our area of prayer life. So, I remember no, itong pag-November, ito na ay prayer breakfast, something sa Malacanang atong gi-broadcast. O kita mo ato ni message si Reverend Peter Tanchi. Ganahan ko sa iyang line ay iyang gi-message tong the Lord's Prayer. Ingon jud siya, I don't know about you, but I'm still learning how to pray. Nagwonder ko, dako ang congregation gidaan ni pila na ni kadekada nga na pastor niya, still learning pa siya how to pray. And I've realized nga discipline mo din niyang pag-ampo, no. And we are all still learning how to pray. Muna dapat ang attitude. Now, sa 1 Timothy, I think na train yourself for godliness. Rather, giunhan ni Timothy, rather, no? Ang nag-una manggoda na, instead of magtotoo mo bisag unsa, gistoryaan ni Paul si Timothy. Timothy, kanay mong mga churchmates dira imong kuyog simbahan imong gilid. Timothy, imbis magtotoo na sila og bisag unsa dira, may pa i-train nila lang kaugalingon to godliness. For while body training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Anong mo sa Luke chapter 11? Ang disciple ni Jesus Christ na gusto itudlo si Jesucristo sila personally. Kabantay mo sa, I think, verse 1 or verse 2. One disciple said, Lord, teach us how to pray. Kabantay mo? And I was reading that this week. Grabe, no? Pwede sila mo ingon, Lord, teach us how to do miracles. Lord, teach us how to heal the blind. Lord, teach us how to heal the sick. Lord, teach us how to cast away demons. Pero sa lang gipangayo sa Ginoong Dios, Lord, teach us how to pray. As they are watching Jesus Christ praying, manggod, ilang nakita, there no need to pray. Di man yun nato si Roma imagine noon saan ka-prayerful si Jesucristo, pero right from that word nga, Lord, teach us how to pray. Sa dihang makitaan sa mga disciples si Jesucristo mag-ampo, they have so their need to pray and ask, Lord, tudloy me how to pray. So prayer will develop godliness nganhi sa to ang kinabuhi. Unsa may meaning ang word nga godliness? Now it means a response to the things of God which produce obedience and righteous living. So when we say godliness there, it's not about perfection. Diyos nun na yung balaan yung ka nga tao. It's about a journey of growth, making an effort nga mahimutang matinumanon, masinugtanon, nganha sa Ginoong Dios. This is an instruction for godly living, for godliness, to make prayer as a spiritual discipline. Yeah? Inumdo mo, 1 Thessalonians muna, pray without ceasing. There is atong Romans 12, pray consistently. Can we really pray without ever stopping? Kung mayroon tag-discipline, ay gunda nga, permanentiha. Now, it is impossible yun, literally nga, muampo tagway kahumanan, muampo tag 24 oras kada adlaw. Kay, nampo tila ang buhatonon. Magbasa, matug, mukaon, mantrabaho, na yung mga responsibilidad, makigstorya sa laing tao, and daghan mga panghitabo nga pwede mo putol sa atong pag-ampog, mayingon tag-pray consistently. So when we take into account sa context, sa verse nga ningingon si Paul, pray without ceasing, pray consistently, we recognize nga si Paul dire is not literally instructing pag i-give up tanan responsibility niyo din, pag-ampo na lang mo sa kanunay. Ang gitudlo ni Paul dire, commit yourselves to prayer. Sa iwat pasabot anang commit yourselves to prayer, himuha siyang top sa imuhang priority ang prayer. If you'll develop a discipline sa pag-ampo, syempre lisod yun na igsugod. Bisag unsa nga klaseng discipline, lisod yun na igsugod. But if consistent if padayuno nato, we'll begin to see the beauty of prayer dayon. Siguro isa sa rason nga no di taganahan mag-ampo, nga di taganahan i-develop ang spiritual discipline of prayer kay wa nato nakita unsa kanindot ang prayer. Wa nato na experience nakita unsa kanindot makigstorya sa Ginoo bisag asa.
Wa nato na neglect naton sa kanindot makigstorya sa Ginoo, samtang nagsakay og jeep, samtang nasa classroom, samtang nagbasa unsa man ang gibasa news, naglantaw og balita. Panagsa maglisod og prayer kasi wa nato nakita unsa na kanindot nga higayon. So constant prayer produces spiritual growth, obedience, and righteous living. So prayer, ang balikon, vital ni nga part sa atong spiritual growth. Sa prayer dira ma-shape ang i-shape sa Ginoong Dios, pinagi siyang wisdom, ang atong obedience, ang atong pagkamatinud-anon nganha sa Yaha. Just as Jesus, ug inyong tunan niyang kinabuhi, before and after siya naibuhaton, he always prays. Just as Jesus always pray, we should do the same. Have the spiritual discipline. Ang balikon, lisod ni. Ug mayon tag-discipline. Mura ka mag-exercise ta. So, why mo nag-exercise? Exercise kas pahuway sa katuig. Kaya nga na ang discipline. Panag sa kapoy na din ako mo balik. We pray, then murag way na hitabo. Di na ako mo pray. Na po tayo i-pray. Wala man, mura magway na usab. Di undang nag-prayer. Balik na po sunod buwan. Then we pray. Nga na, it's a discipline. Be consistent. And I can guarantee you, makita niyo ang beauty sa makikommunicate. Kaya ang first point na to, ma-develop ang closeness, intimacy sa Ginoo. Nga panagsamura na lang kag barkada imong kastorya. I can guarantee you nga kung magsige mo pray, inyo nang i-disiplinawon yung kaugalingon into prayer, inyong makita sa kanindot, makikommunicate sa Ginoong Dios. You should try it. So nakita ni Paul with his message nga prayer was key discipline para mabantayan po sa mga Kristohano nila kasing-kasing against temptations, against evil, to keep ourselves away or layo gikan sa kabubuton sa Ginoong Dios. So develop this discipline sa toang kinabuhi. So how can, sa pagtapos na how can prayer produce spiritual growth? Una, it develops closeness and intimacy to God. The more we know God, the more nato makita kinsa ta siyang atubangan. The more nato makita kinsa ta sa atubangan sa Ginoong Dios, the more ta nakailan niya, the more ta masayod, oy kinahanglan ko ni bag-ohon. Oy kinahanglan ko ni itugyan sa Ginoong Dios nga kinaiya. Oy kinahanglan ko ni sundon nga kinaiya sa Ginoo nga nihi kanako. Kaduha, it aligns our own will to God's will. Nanumduman na nga ang pag-ampo din about usbo na to ang kabubuton sa Ginoong Dios. Di na nato mausab. Di ni about ganahan ta mahitabo, muampo ta, matuman din ta. Di na yung ana. Prayer is not, Lord, this is what I want. Prayer is about, Lord, what do you want? Sa iyong ganahan. Katulo, it produces obedience and righteous living. Sukad pa sa sinugdanan no, sa dihang natukod ang simbahan sa Book of Acts, prayer has been the central spiritual practice gikan pa sa sinugdanan. And Paul made sure nga tanan mo basa siyang letter sa mga simbahan, makita nila that prayer is still something all Christians need nga ipapilit sa ilahang kinabuhi. Ang balik ko nigson, ikaw kinahanglan kapag ampo. You need to pray, you need that discipline, you need to develop intimacy with God through prayer, you need to pray. Ang ganyan tanan sa pagpamarog. Now, in all kinds of prayer, no, sa pagpangayo, pagpasalamat, pagpangayo, pagpasayloan sa Ginoong Dios, pagdaig ng mga pag-ampo, ug ato ng isang marais nga mga pag-ampo bitaw, it leads us to say, Lord, I can't live on my own. I need you.